kalwada malapit sa Health Plus na yun. So mga 5 minutes siguro nandun na kami sa Health Plus. So yan. May addition ka pa? May... ang tawag dito, yun nga, meron pang weird ako na feeling na, yung parang day 4 ko yata yung naramdaman, or day 5, na pag-isip ko sobrang dry ng throat ko. Tapos, parang dry ng lips ko, parang ang pait-pait ng panlasa ko, parang gano'n. Ewan ko lang, maybe it's all on my mind, pero weird lang siya, weird feeling lang siya. Oo. Tsaka actually parang nahihirapan tayo malaman kung ano yung mga signs talaga, no? Kasi parang parehas siya sa magme-mens pa lang. So nakakalito. Hindi talaga namin malaman through signs. So yung mga symptoms na nararamdaman ni Glay. So hindi namin masabi talaga kung pregnant siya. Kaya although yung cramping, yan yung lagi niyang sinasabi na may cramping siya. So let's see later. So yes. Ano yung sabi mo, babe? Ano yung add mo? Wala, yun lang. Yung parang bitter yung panlasa ko hanggang ngayon. Tapos mula nung Thursday yata or nung Friday, parang ang dry ng lips ko, kainom ko na ng water. Yung, ewan ko. O baka nga, it's all on my mind lang. Hindi naman COVID kasi may nalalasahan kang bitterness. Hindi naman COVID. So yun, any words of babe, encouragement para sa mga gustong mag-undergo sa journey na pinagdadaanan natin? Tiwala lang kay God. Kasi kami from the very beginning, yun talaga yung ginawa namin. Alam mo yun, parang we don't know kung ano mangyayari, pero we're trusting it to God. And ano pa ba? Yun lang, courage. Kasi hindi easy to do IVF. Maraming factors kung bakit mahirap. Especially sa part din ng babae na ang daming pinagdadaanan. Hindi lang sa mga injections, pati emotionally, physically, psychologically, alam mo yun. And especially financially. Parang, so, yun, courage lang, tsaka have more faith kay God. God can do miracles, and it's proven in our lives sa aming dalawa, and continue to believe and hope that God is working on it. Ano man yung mga ginagawa ninyo, katulad kayo mag-asawa. We're just living up to God talaga, and a lot of prayers. Ayun lang. So yun. Amen. So siguro ako naman sabi mo yung tiwala, ako naman yung hope talaga na binigay sa amin ni God. Nung pinakitaan niya kami ng hope, siguro dun ako nag-hold on dun sa hope na yun. Kasi nung nakita ko yung hope, sabi ko may hope pala, sabi ko sige, let's do it. Sabi ko let's not waste time, let's do this IVF. So yun, but everything is in God's will, so we are just entrusting everything to God. We're fully surrendered to God. So gusto lang namin kayo ma-encourage dun sa story ng journey na to. Ilan taong ka na pala, babe? 36 na. 36 na si Glay. Ako naman 41. So yun yung age namin. Ilang years yun? 5. Ang tanda ko na. High school pa lang ako, college ka na. So yun, sige, next time na lang, or hindi pala next time, siguro next video inform namin kayo kung ano nangyari. So maraming salamat sa inyo. Thank you. Bye. So ito yung request kay Glay. Hindi ko nadodropin na. Yan yung beta HCG, tapos progesterone. Ayan na si Glay. Extraction niya. So tomorrow pa daw yung result. So mapapabili kami ng preg test kit.
hirap na ganito yung waiting ano. Oo, yung agony ba, ma'am? Oo. So, ayan. Ayan. Nasa bahay lang ako ng buong linggo. Ako lumalabas. Flebo ka, ma, medtech. Medtech. Okay. Ayan. Kasama ko si Naray doon. 6 years ako doon. Kasama ko si Risa, ano? Darshifa. Kasama ko si Louie. Ayan ako si Louie kausap ko. Hindi mo ba? Hindi ko kilala si Louie. Nauna. Louie? Sino ba si Louie? Nauna siya kay Ray. Malalim, ma'am. Tawagan ko kasi nasa Louie. Ayun na, si Clay. Ano lang.